Sa isang baryo, may masayang pamilyang nanirahan, subalit sa kanilang magkakapatid, ang isang lalaki ay hindi pinalad na magkaroon ng asawa, kaya nagtatrabaho siya bilang kargador. Masaya siya sa kanyang ginagawa araw-araw. Ang anak ng kanyang kapatid na babae ay kanya itinuring na parang tunay na anak. Pag wala siyang pasok, inaalagaan niya ito. Isang araw ay sinama siya ng kanyang amo na maglahok ng mga paninda, kaya sumama siya. Masaya siyang tumulong sa paglahok at sa baryo ng Kanlimao ay may matanda na bumibili sa kanila ng bigas. At sa harapan ng bahay ng matanda ay mayroong malaking puno ng kaimito. Ito ay may napakaraming bunga at ito ay mga hinog na. Kaya humingi si Efren ng isang piraso. Hindi niya alam na ang matandang iyon ay isang aswang. Pagkain niya ng kaimito ay may sinabi siya. Nakulang daw yung isa at pumitas uli ang matanda ng malaking bunga at kinain niya ito. Lumipas ang ilang araw, bigla nang nag-iba si Efren. Hindi na siya lumalabas ng bahay at hindi na rin masayahin. At dumating ang araw, ang kanyang mahal na pamangkin ay kanyang pinatay. Kinukuha ang laman loob nito at ang ginamit niya sa pagpatay ng kanyang pamangkin ay biyak ng jealousy. Kinain niya ang atay at ang atay ay nilagyan niya ng asin. Pagkatapos ng 2 oras, dumating ang mga pulis at si Efren ay nagmamadaling umakyat sa bubong at tumatawa ito habang tinapos na kinain ang atay ng kanyang pamangkin. Kaya pinaputukan siya ng mga pulis at si Efren ay nalaglag at saka dinakip at dinala sa Muntinlupa at doon siya ay kinukulong ng ilang taon. Si Efren ay walang sakit sa pag-iisip, siya ay nagiging aswang na rin.